Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, PCG may bagong kagamitan mula Estados Unidos. Sinabi ng Philippine Coast Guard nitong Martes na kukuha sila ng 3 King Air aircraft mula sa United States, para pahusayin ang maritime surveillance at search and rescue capabilities nito. Ang deal ay formal na ginawa sa pamamagitan ng Letter of Offer and Acceptance na nilagdaan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavin, at US Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs na si John O sa isang pulong sa Makati City noong Lunes. Ayon sa Coast Guard, ang sasakyang panghimpapawid, na karaniwang ginagamit para sa maritime patrol, reconnaissance, at medical evacuation, ay inaasahang magpapahusay sa maritime domain awareness ng Coast Guard. Sinasaklaw din ng pulong ang mas malawak na suporta ng US para sa modernisasyon ng PCG, partikular sa mga operasyon ng MDA sa West Philippine Sea, kung saan nagulat ang Pilipinas ng paulit-ulit na pakikipagsagupa sa mga sasakyang pandagat ng China. Hindi isiniwalat ng PCG ang halaga ng sasakyang panghimpapawid at ang timeline ng pagdi-deliver nito. So kung magkakaroon tayo ng 3 King Air that will be coming from the US government, this is really a very big boost para sa ating MDA capability. We can carry out maritime domain awareness, and accordingly, this aircraft will also be equipped with ISR, yung intelligence, security, and reconnaissance capability. So, ibig sabihin, it will be easier for us to document the presence of Chinese Coast Guard vessels, Chinese Maritime Militia, and even PLA Navy warship. So, this kind of support na nakukuha natin sa Amerika is also a clear evidence that of the ironclad commitment. Are these donation or purchases? These are part of the FMS. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela nitong Miyerkules na ang countering disinformation mula sa mga politikong nahalal sa 2025, hinggil sa mga isyu sa West Philippine Sea ay ang pinakamahirap na trabahong kinakaharap natin ngayon. Ayon kay Tariela, hindi online trolls kundi mga politiko ang pinakamahirap kontrahin. Binanggit niya na ang mga mambabatas na sumasalungat sa kanilang paninindigan sa West Philippine Sea ay maraming taga-suporta na umaalingaw sa kanilang mga salaysay. Para sa akin, ang pinakamahirap ngayong i-counter, Ma'am Michu, pagdating sa disinformation, hindi na ngayon mga trolls sa social media. Ang mga politiko na ang pinakamahirap i-counter ngayon. Which is very true. You know, if a particular legislator, whether the Senate or Congress, would say something against our position in the West Philippines, may mga followers yan eh. May mga botante yan eh. Ngayon, how can you be able to convince Multiply yan. Yes, these supporters, those voters who really gave him enough vote para makaupo sa Senado? Ano, babahay-bahayin ba natin yan? Buti sana kung kasama ko lagi Senator Tol na magpupunta kami sa different universities, right? What about those kind of people? Para sa akin, yun ang pinakamahirap ngayon. Yan ang pinaka-hardest job that we are facing right now. To counter fake news and disinformation being narrated and amplified by those politicians that we elected in 2025. Kung makikita mo ngayon ang trend ng social media, calling me to shut up, to stop the transparency, and once and for all, never allow Commodore Tariela to hold the microphone to expose Chinese aggression. Makikita mo yung trend. Yeah, nakita. Nagsimula yan sa trolls. Oh. Mga trolls na kilala naman nating trolls. We don't have to name them, no? Name their names, no? Kilala natin silang lahat. Nagsimula yan sa trolls na Commodore Tariela should be held responsible. It will only be the Department of Foreign Affairs should have the responsibility to handle this kind of issues. And then from the trolls, ginaya na rin itong linyahan na to ng embassy, Chinese embassy. Yeah. Sabi ng Chinese embassy, kaya lang kami nagkakaganito dahil si J. Tariela smearing the Chinese government, a lot of misinformation, blah, blah, blah. And they even appreciated. It should only be the Department of Foreign Affairs should handle this. And then after the Chinese embassy said this, it was also taken by the Ministry of Foreign Affairs by China, na dapat it will be handled diplomatically by the Foreign Affairs. And then surprisingly, of all the issues na babanggitin ni Vice President Sara Duterte, sinuportahan niya rin yan. Dapat daw, DFA lang ang magsasalita pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Now,
makes me wonder, when was the last time that we only allowed the Department of Foreign Affairs to handle the issue of the West Philippines? We can all remember na it was during the time of the previous administration, former President Duterte. And that was also the time na ang ating mga kababayan Pilipino, mas limited ang information na naririnig nila pagdating sa West Philippines. That's why you can hear that the DBS call saying na, buti pa nung panahon ni Tatay Digong, walang masyadong insidente, kumpara ngayon, maraming insidente. It's all because after this administration, President Marcos recognizes that we should be transparent about the incidents that are happening in the West Philippines Sea, so that ordinary Filipino people would know what is at stake, what is happening. Obligasyon ng ating pamahalaan na ipaalam sa ating mga kababayang Pilipino ang nangyayari dito sa West Philippines. And secondly, the impact of the transparency efforts. Really, obviously, no, even without the Chinese government admitting it, alam nilang nasasaktan sila because the international community is widely supporting the Philippine government each time we publicize an incident. If we're going to go silent once again, to shut down transparency, ang mga Pilipino, Mami Chu, alam mo naman, alam din ni Senator Tolto, ang mga Pilipino makakalimutin. Kapag ang issue ng West Philippine Sea, itinigil natin ngayong 2026, by 2028, nalimot na natin ulit kung sino ang mga politiko na nanandigan para sa China at hindi sa ordinaryong Pilipinas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.